DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo, maka-Diyos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Mga ka-happiness, time check, 1:04. Narito na ang programang handang dumamay, magpapasaya at magpapagaan sa mga suliranin mo sa buhay. Tatalakay sa iba't ibang isyong pampamilya, pagkakaibigan, pag-ibig at karir sa buhay. Mga payo ni Happiness Guro kasama si Jimmy Belleza. Maaari kayong magtanong, sumali sa kwentuhan at bumati sa inyong mga kaibigan at loved ones. At ngayon, narito ang ating program host kasama ang kanyang mga panauhin. Good afternoon mga ka-happiness. Ready na po ba kayo? Ready na po pati mga guests ko dito. Nagmamadali po at actually na-traffic po sila. Pero relax na relax po. Ay, hindi ka ba marirelax dito? Para kang may kasamang mga anghel dito, mga diyosa. Sobrang gaganda. So talagang happiness na happiness po tayo dito sa studio. Nangingiti yung mga guests ko dito. Mamaya papakilala ko po sa inyo. Napakaswerte ko po ngayong hapon. Kayo po ba ay litong-lito na o gulong-gulo na? Para bang hindi na nyo alam ang gagawin nyo sa buhay? Hay, naku po mga ka-happiness. Member pa rin kayo ng ka-happiness kahit po kayo ay nalilito. Gusto ko po iwanan lang, sabihin muna ito po, there is no greater wealth in this world than the peace of mind. Diba? Kanina ko pinost ko yan sa Facebook, ang daming sasabi niya na true. Sobrang pinaka-importante po yung peace of mind. Ang hirap pag hindi tayo nakakatulog sa gabi. Ang hirap na parang nagtatrabaho tayo pero tuliro tayo, hindi natin nabibigay yung quality work. Ang hirap pagka lagi nating iniisip baka may ginagawa kung ano-ano yung ating mga mahal sa buhay, di ba? So dapat relax lang po natin. Siguro po pakilala ko na sa inyo. Ready na ba yung ating mga ka-happiness ditong guest ngayon? So, yung mga kaibigan ko dito, I'm sure kilalang-kilala, napakaganda po ng babaeng ito. Director Revenue of isang 5-star hotel. Pwede ba nating banggitin yung iyong, hindi na kailangan, ng isang 5-star hotel, si Miss Bem Gilas. Bati ka muna, Bem. Okay. Yan, okay, pwede na. Nakirinig na ba ako? Okay pa? Yan. So, magandang hapon sa mga nakikinig ng iyong programa, Jimmy. Thank you for inviting us. So, yan. Okay. Mamaya na, medyo relax lang ako. Okay, sige. Isunod naman natin si Meryl. Sobrang, kala ko nung una nakilala ko to si Meryl. Ano ba ito? International model ba ang datingan ito? Ma'am Meryl, greet ka muna sa ating mga listeners. Hi, good afternoon everyone, and to Jimmy, thank you for having us. It's my my pleasure, my honor. I think hindi pa nakapindot yan. Take 2, okay? Okay, take 2 Meryl tayo. Okay, si Miss Meryl po. Good afternoon sa inyong lahat, and thank you kay Jimmy and for inviting us. Okay rin. Masyadong tahimik. Kailangan tayo dito. Madadaldal tayo. Hindi tayo pwede. Kasi dapat wala tayong stop dito on air, di ba? Wala tayong dead moment. So actually, kaya kayo nang na-invite ko, meron akong pre-selected sa fan page ko. Pero para mapatunayan muna po nila na talaga ang mga kasama ko dito ay sobrang saksakan ng ganda, pwede nyo kami mapanood po sa www.dcar1026.com. Okay, yung mga kailangan niyo po makita yung mga guests ko talaga dito. Napakaswerte po. Ulitin ko lang po, www.dcar1026.com. Ayan, para makita niyo po ang naggagandahang guest ko. Pwede rin po kayong makigulo sa ating pagtalakayan dito. Pwede po kayong mag-text sa 0927-540-2241. Actually, bago tayo mag-ere, ang dami nagte-text na sa akin sa fan page ko doon sa Happiness Guru. Sabi niya, ang tagal namang umere, naantok na ako. Siguro ngayon, weng ng Bacolod, gising na gising ka na siguro. Okay. Actually, ang topic natin for today is peace of mind. Kaya ganun yung ating words of wisdom na binasa. Sabi nga, di ba, there is no greater wealth daw. Sabi, nung una, di ba, sinasabi is health is wealth. Pero sabi niya, the greatest wealth daw talaga is peace of mind. Naranasan nyo na ba mga ka-happiness na nawalan tayo ng peace of mind?
Ako, may mga moments na nawalan ako ng peace of mind. Siyempre dahil sa trabaho, ang lakas ng peer pressure. Pero I'm happy na ngayon masasabi ko I have and I'm in the process na na-recuperate ko yung peace of mind. Ikaw, Meryl. Meryl, ikaw, anong isi-share mo? Ano share mo? Oh, of course. Lahat naman yata tayo nagkaroon ng mga Moments, no? instances na medyo gulong-gulo. Ayaw gamitin yung moment. Kasi instances, mas social, di ba? Okay. Sige, go ahead, Meryl. Oo, ayun. Siyempre, tao lang. So, nakakaramdam din tayo ng mga kaguluhan sa isip. You know. Lalim. Lalim na. Okay po. So, yun na yun. Todo na yun. Mamaya pa ito, todo natin. Meron tayong letter sender. Ito, medyo relax nga itong pagkakasulat dito ng ating letter sender. Sabi niya, papakinggan muna natin. Dear Paring Happiness. O close, di ba? Pare ang tawag sa akin, di ba? So, Dear Paring Happiness, gulong-gulo na po ang aking isipan. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa. Madrama si pare, ha? Nagsimula po ito nang iwanan ako ng aking syota. Oh, syota talaga, di ba? Syota, mga term natin. Dahil sa kaseselos ko po, sobra po ang aking insecurities sa kanya. Dahil po ang aking syota ulit to, ang aking syota po ay saksakan ng ganda. Parang mga guess ko lang, di ba? Artistahin at pang beauty queen. Pero ako po, aaminin ko, hindi po ako agwapuhan. Hindi naman yung dahilan para ma-insecure tayo, di ba? Sa palagay ko po, kaya ko po siya napasagot ang naging syota ay dahil sa mga regalo o material na bagay na binigay ko sa kanya. Sa totoo lang po, naubos lahat ng aking savings at baon po ako sa credit cards. Nakaka-relate po ba ang mga listeners natin dyan? So, dinaan sa pera, hindi po dapat ganun, di ba? Ngayon po, ako po ay suspended sa trabaho dahil naawol po ako dahil nung iwanan po ako ng aking syota ay naglasing po ako at hindi po ako nakapasok. Kaya ang aking pong inaasam na promotion ay nanganganib. Ay, nagpatong-patong na talaga ito, di ba? So, ang akin pong wala po akong ngayong siswelduhin. Ano ba yan? Kasi nga naawol daw siya. Na 2 weeks ka ba naawol? Talagang wala kang siswelduhin. Ang problema ko po, marami akong bayarin. At sa ngayon po, litong-lito na po ang aking isipan. Ano po ba ang aking gagawin? Paring Happiness. Tolits. Aba, pati kanyang palit. Pati pangalan na yan. Lito, ginawang Tolits. Talagang medyo madugo tong ating letter sender ngayon. Pero, before po ako magsabi ng kayo ba may gusto i-share sa letter sender na ito? Alam mo, sa tingin ko maraming nakaka-relate dyan sa sitwasyon ni Mr. Tolits. Tolits lang. Okay, si Paring Tolits. Okay. Ayan. So, marami kasing mga tao na masyadong nai-in love. Ayan. Masyadong in love. So, minsan, ang pagmamahal, nalilito ka. Akala mo, experience ba hindi ito? to experience. Joke lang. Ito naman. So, okay. So, yan. So, kapag sumobrang pagmamahal mo, minsan, naiiba yung iyong ideals. Okay. Napapariwara ka, akala mo tama, pero lahat kasi nungalingan. Ayan. So, syempre ako, sa paningin ko, kapag ma-in love ka, wag mong makalimutan yung sarili mo, no? Kasi, ayan, sinabi mo promotion. So, ngayon, wala na kayo. Paano ka? Diba? So, dapat talaga, balance lang. Balance diba? lang. Hindi pwede na lahat ng bagay na sobra-sobra masama. Oo. Tama ba yun, Meryl? Yes. Tama ba yun, Meryl? Pag lahat ng sobra masama, dapat lagi tayong moderate lang tayo, di ba? So actually, gusto ko lang yung pinaka core nung kanyang kasi ang dami nito, di ba, yung sequence ng events na nangyari sa kanya. So dapat pagka may problema tayo, we have to look at the roots of the problem. Exactly. Di ba? So ikaw magaling kang maghanap ng mga problema sa work, di ba? Parang ito yung sa department mo, paano ba't makaunti lang kinita kasi nasa revenue to si Bem eh. Bakit ganito nakita? Hindi yung hindi ka tumitingin lang sa yung ito yung superficial lang, di ba? Yes. You always look dun sa ano ba ang pinagmumulan ng problema. Tama. So kumbaga sinesegmentize natin, di ba? Ito. So ang magandang gawin dito, Paring Tolits, siguro mas maganda isulat natin sa papel, di ba? Para mas clear ito yung ano ba ang pinagsimulan ng problema, Paring Tolits. Pero dito is very clear. Sabi nga ni Bem, yung sobrang pagmamahal.
Kasi binigay niya lahat, pati yung kanyang savings, yung credit card niya, kinaskas niya ng kinaskas. So, mali yun. Ang pagmamahal, hindi yun sa pera, di ba, Meryl? Yes. And nandun yung question ng, sa puntong yan, nandun yung question na, pagmamahal ba yan? Infatuation or obsession? Yan. Ayun, tama. Ang diba? ganda. Ibang leveling ni Meryl, di ba? Iba yung level niya. Obsession ba? Obsession. Pagmamahal ba talaga ito? Kasi pagka pera ang hindi na pagmamahal yon, di ba? So, pero minsan kasi pwedeng pagmamahal din yon dahil ayaw mong naghihirap yung taong minamahal mo. Himay-himayin natin yung pinagsimula kasi pasukin natin bakit, ano yung pinagmulan. Kasi unang pinagmulan nito is, na-inlove siya sa sobrang ganda. Wala namang problema doon, di ba? Wala namang problema doon. No? So, may na-imagine si Ben, may na-imagine siya sa mga nangyari ata sa kanya. Hindi problema may in love ka sa sobrang ganda. Hindi naman yun ang basehan eh. Kahit pangit ka, pwede kang magkameron ng girlfriend, magka-partner ng mas maganda sa'yo, mas gwapo sa'yo. Ang problema, dapat may in love siya sa'yo kung sino ka. Hindi dahil sa material na bagay. Since, dahil na-inlove siya dahil sa ginastusan mo siya, yun yung masama doon, yun yung pinaka-ugat, di ba? At tapos dito, na-insecure ka. Makakita ka lang na may kausap ito yung girlfriend mo na wala naman sigurong ginagawang masama, ayan, nagsiselos ka na, inaaway mo na kaagad. So, ano mangyayari dito, di ba? So, dahil dito, ang nangyayari dito sa kanyang insecurity, selos siya ng selos. Pag walang may selos, di ba wala yung trust? Big word yung, aminin nyo sa relationship, big word yung trust. Pag wala ng trust, mahirap nang mag-go-on yung relationship. So, di ba? Napapa-oo na lang ako kay Jimmy. Na lang, di ba? So, yun, importante dapat, yun, ilagay mo doon, kayo ba talaga bagay? Kailangan swak kayo eh. Pag hindi kayo bagay, wag mo ipilit. Diba? So, kung minahal ka niya because of the material things, ay, ibang usapan yon, di ba, Meryl? Pero diba, alam mo na rin naman yun eh. Tayo kasi may mga instances din tayo na akala natin, ibaro natin yung instances. Ko, pwedeng baro. Ayun, na akala natin, okay na. Pero alam natin, talaga na ayaw naman talaga sa atin. Ipinilit lang natin. Oo. So, sa pagpipilit na yon, nagiging siya, kumbaga, nagiging sequence siya. Pinilit mo ngayon, so ngayon pag nagalit siya, pipilitin mo palalo. So hindi na siya healthy. Ayan. So wag daw nating ipilit, sabi ni Miss Bem, ang mga hindi dapat. Pero hindi, tama ka Jimmy, hindi naman to sa physical. Siyempre sa umpisa aminin na natin, physical talaga. Na-attract ka muna, di ba? Na-attract ka muna sa itsura, ganyan. That's fine. Pero dapat i-check mo rin, number one is yung yung ugali. Ugali talaga. Kung swak kayo, yung inyong personality, compatible ba kayo? Kasi it's a long term, di ba? Pagka nag-asawa na kayo, nagpakasal na kayo, bumuo na kayo ng pamilya, mahabang panahon yan, ay kung masisira, sayang lang. Tama ka doon. So, kailangan natin munang ayusin muna kung swak na swak tayo. Tapos, next yung nangyari sa kanya, di ba? Dahil nag-away sila, anong ginawa niya? Nag-inom. Ayan. So, nawala na siya, di ba? So, kaya nga, pagka ganito po yung sitwasyon natin na hindi na natin alam i-handle ang situation, ang importante natin ginagawa ay mag-relax. Preno muna tayo. Stop. Pwede namang magpreno. Pwede namang sabing, time out, di ba? So, relax muna tayo. Tapos siguro, inhale. Exhale. Yeah. So, importante nag-relax kasi pag doon sa point na yun, nagulong-gulo ka na, tapos magagawa ka na kagad ng decision, alam mong gagawin mo, maling decision yung magagawa natin. So, kailangan natin muna magpreno-preno, mag-relax-relax. Tapos sabi ko nga kanina, isulat natin, ano ba yung problema ko? Saan ba ang pinanggagalingan ng problema ko? Tapos, doon mo mawiwi kung ano dapat ko ba ituloy yung relationship o hindi na. Tapos, naapektuhan, di ba? Katulad doon, dapat mapopromote siya. Pero dahil sa maling decision, nag-inom siya na nag-inom, nasuspend. So, pati yung kanyang promotion wala na. At baon sa utang. Yun yung masakit. Yung long term. Long term. So, actually, yung mga ganyang bagay, may mga quick remedies naman tayo dyan pagka naandun na tayo sa mga problema na yan. Kasi sa mga previous na, dati sa ibang radio program ko, na-discuss ko, are you aware with the mga happy hormones? Nako, yan, dapat pa, ayan. So, gusto ko lang kasi magbigay ng tip. Hindi ko ito fully na di-discuss pa dito sa radio program. We have our happy hormones.
ito yung mga hormones na ito na natitrigger yan pag may ginawa tayong activities. So, isa doon sa happy hormones, kasi actually ito yung 4 na major hormones is yung endorphin. So, itong endorphin, natitrigger yan pag tayo ay nag-exercise. Yes. Oo. So, di ba? So, papasok na natin yung segue. Alam ko kaya, di ba, nung last time na nagkwentuhan tayo doon sa Biliesa Spa, napagkwentuhan natin na nagpa-practice pala kayo ng yoga. Yes. So, during pag nasa yoga tayo, di ba, parang pag nag-exercise tayo, nag-stretching tayo, alam ko, ang yoga, you do a lot of stretching, di ba? So, pagka ginagawa natin, lumalabas yung hormones na to. Tapos nare-relax tayo. Tapos nakakaroon tayo ng relaxed mind. Maganda na yung magagawa natin. Ako mai-share ko lang, Sige, Jimmy. go ahead. Kasi doon sa trabaho ko, sobrang ang katulad sinabi ni Jimmy, sobrang stress, so lagi akong galit. Ganyan, may ganong effect. Lagi akong galit. Masungit. Oo, mag-hi lang sa akin, ganun ang sagot, ilbis na hello. Hindi maganda yan. Tapos, na-influence ako na mag-practice ng yoga. And it helped me a lot. So, magandang outlet siya. Tsaka maganda i-practice siya kasi hindi ka lang nasa nare-relax. Meron siyang naibibigay sa'yo na may nabibigay siya sa'yo na parang baka nga yun nga yung happy hormones na sinasabi mo. Simula na nag-practice kasi ako ng yoga, nagkaroon ako ng realizations na parang bakit ka laging galit? I-relax mo lang yung sarili mo. Actually, siya ang nag-influence sa akin, si Meryl. Si Meryl ang nag-influence sa akin. Magandang influence ito si Meryl. Oo nga, maganda nga yung influence niya. Kasi dati talaga, diba, Jimmy, alam mo yan. Knowing you, diba, parang, kasi yung trabaho mo, grabe kasi naman yung responsibility mo. Kailangan kumita ang isang company para sa'yo. Pag hindi kumita, patay, ikaw may kasalanan. At tapos, you work very hard, you come in very early sa work mo, tapos late ka na uuwi. So, stressful. So, i-relate ko lang doon. Syempre siya, since namumblema siya ngayon, magandang outlet ang pagpa-practice ng yoga para sa akin. Para at least magkaroon siya ng acceptance, sa itsura ba? So, importante yun. Tama yun. Pero ma-accept mo na diba hindi ka kagwapuhan. So, hindi kasi you have to be confident with your looks. Kasi dati medyo nai-insecure ako kasi ang lusog ko yan pang lagay na yan. Gandang yan. Insecure pa. Ang lusog ko eh. Tapos, sabi nga ni Mary, sige, talagang persistent siya na mag-try ka mag-yoga. Tapos nung nag-try ako yoga, wala na akong pakialam kung malaki tiyan ko. Parang na-accept ko siya, na-embrace ko kung ano yung physical appearance ko. And what's important is in the inside. So, Meryl, share mo naman din sa yung sa'yo. Oo nga. Ikaw ang medyo matagal na sa yoga, Meryl. Ito medyo matagal na. Ako this year lang. Last year ako nag-start na. Okay. Hindi naman din ako sa katagalan, pero I'm very deep, malalim yung practice ko. Involved din ako sa philosophy ng yoga. Nagkaroon kasi ng panahon na nasa working sector, corporate, yeah. Nagtrabaho ako sa development sector, development work, and medyo naging disillusioned ako sa mga pangyayari. Disillusion, heavy to. Yung bang deep talaga. Paano ba sabihin yun ng so yun, makalipas nung umalis ako, nagtayo ako ng business. Medyo hindi ko na alam yung direksyon kung saan ako pupunta. Wala ng focus. Yes, dahil nga yun yung ginusto ko, pero hindi pala siya kung ano yung naisip ko na kung paano siya, hindi pala siya ganun. Parang politika lang. Alam ko, ang yoga, di ba, you practice a lot of meditation. Tama ba ako? It's isa sa mga. Yes. Kasi maraming variation ang yoga, di ba? Yes. Merong parang nagpa-practice parang karma, merong nagpa-practice na parang sa inhaling, exhale, breathing. Yes. Go ahead. Ano pa yun? Hindi namin alam yan. Sige, share meron mo. kasi technically meron siyang 8 limbs of yoga. So, kasama doon yung pranayama. Okay. Yung practice mismo, yung galaw ba, is what we call yung asanas. Okay. So, asanas, it's postures na to help you achieve yoga, which is a bit towards enlightenment. Kumbaga, pagkakakilala mo sa sarili mo, at saka kung ano ka talaga bilang tao, which is, ano bang pinaka-goal ng tao is happiness talaga. Correct.
Sabi nga, di ba, the ultimate actually purpose of our existence in the universe, pang mga universe, di ba, is actually to be happy. You have to be happy, di ba? So, gusto ko lang i-relate yung sinabi ni Meryl dito kay Tolitz, di ba? Ngayon, kasi parang hindi siya connected na sa nangyayari sa kanya, hindi siya connected sa reality, di ba? Ano ba ang gusto niyang mangyari? So, sabi nila, ang yoga daw is parang it's also a connection with your inner being. Yes. Okay, yan, di ba? So, you have to be connected kung ano ba talaga ikaw at makilala mo kung sino ikaw. So, importante kasi na makilala mo ang sarili mo para alam mo kung saan ang iyong direction, kung saan ang iyong focus. Tama ba yun, Meryl? Yes. Oo. So, pagka hindi mo kasi alam yung focus mo, I mentioned this last episode, if you don't know your direction, there is no favorable wind with sa'yo. Exactly. Kasi hindi mo alam kung saan ka patutungo. Una mo dapat malaman sa buhay mo. And then, ang tawag daw sa napapractice ng yoga is yogi. Yes. Tama ako. So, trivia yun ng konti, di ba? Tapos, ang yoga is actually nanggaling sa India. Yes. Okay. So, kaya pala nakikita ko kasi nag-research ako, di ba? Kasama ko kasi yung mga nagyo-yoga dito. Tapos ako, nagyo-yoga lang ako through YouTube. Pero, ang importante, alam mo, is pag nagyo-yoga ka, importante is actually yung control lang mind mo, yung power of your mind. Exactly. Hindi lang basta nag-stretching ka, inhale, but dapat yung mind mo is very powerful. Dapat daw is ma-surprise mo yung whatever you have right now, dapat laging tumataas yung level ng iyong powerful. Wala daw limit yung ating mind. Tama yan, Jimmy. Kasi ako, I practice once a week. And doon sa practice na, lagi ko nga sinasabi kay Mary, kasi sabay kami nagpa-practice, na parang yung time na yun, nawawala talaga yung isip ko sa trabaho. And ang sarap-sarap nung feeling. Iba yung feeling na nabibigay sa akin, yung state of mind, at sinasabi mong peace of mind, natatamasa ko siya once a week. And not only once a week, buong linggo na. Kasi this week, diba, kakaiba ang mga nangyari sa akin. No, alam ni Mary, nasiraan ako ng kotse, ang dami, traffic, nasigawan ako ng boss ko, may mga ganyang moments. Pero despite of that moment, because of the yoga, iba yung approach ko sa problema. Unlike dati, kilala mo ako, Jimmy, kapag may ganyan, buong linggo akong daladala ko at naiaano ko sa ibang tao. Iniiwas na yung mga staff mo sa'yo, diba? Kasi mainit ang ulo ni Boss Ben. So, ingat tayo, di ba? Pero simula nung nag-practice ako, nag-iba talaga yung approach ko, nag-iba yung state of mind ko. Sobrang okay siya. Ang pag-yoga daw, mga ma'am, is parang meron daw itong parang requirements. Dapat daw parang meron kang good health. Importante daw yung good health dito. Kasi di ba nag-yoga, nagpa-practice siya ng kailangan maganda yung kinakain mo. Nagpa-practice ka ng tamang intake, di ba? Tapos dapat daw yung mind mo is very calm. So if you go to yoga, kasi kumbaga, if you go there, yun yung ipapractice mo, dapat, yun nga, kaya ka nag-i-inhale, nag-exhale, inire-relax mo yung mind mo, parang meron kang ganong requirements. Tapos you have to be sincere in practicing the yoga. Hindi para pumunta ka lang doon, para nabarkada, kulitan, di ba? Yun yung pinaka-importante, I think. Pero yung mga tulad ng may mga ibang tao kasi nagsasabi na, naku, hindi ako pwede mag-exercise, mag-yoga dahil antaba ako, may high blood ako. Hindi naman sa ganun. Okay. Dahan-dahanin lang natin, syempre. And, yun. And eventually naman, ang pinaka-importante lang is, sa kahit na anong bagay, simulan nyo lang ng dahan-dahan. And then, darating naman yun dun sa puntong yun. Okay. And then lastly, sabi daw, you have to have a burning desire to rise above our human imperfection. Exactly. Kasi, di ba, hindi naman tayo, sabi nga kanina, tao lang tayo, hindi naman tayo perfect. Pero if you are connected daw, kasi ang yoga is parang it's a connection with your body, mind, and soul. Yes. Hindi kalat, di ba? Pag connected ka dyan dito daw dapat, yung imperfection mo, parang you feel complete. Di ba? Remember, sabi nila, if you are not complete, parang may kulang. Ang hirap, di ba? Parang hindi ka masaya. Hindi mo ma-achieve yung happiness. Yes. Agree ako doon, Jimmy. Okay. So, parang Tolitz, di ba, balikan natin parang Tolitz. Siguro, ang importante, kahit ako katulad ko, pagka busy ako, I don't have time to go to, kasi nag-i-inquire ako, parang you have to pay around, pag yung session ng yoga, meron yung bayad, di ba? So, dun sa, nag-inquire ako sa Anytime, pagka
bigay ka ng membership, may babayaran kang certain amount, tapos actually free na yung yoga session nila, pero may mga binabayaran ka pa. Pero kung since gipit si Tolitz, wala siya sa sweldohin, I suggest may YouTube naman, di ba? Katulad ng ginawa ko the other day. So I watched the YouTube, tapos ginaya ko, practice ko, and I make sure lang na sincere ako sa ginagawa ko, na parang kailangan yung mind ko talaga is nakapokus, nakakonsentrate na ito ang gusto kong mangyari sa sarili ko. So parang Tolitz, siguro you have to relax, tapos tingnan mo yung problema mo, kung check mo, baka hindi naman talaga kayo para ni beautiful Shota, di ba? So tama lang, hanap ka lang ng makakaswak. Huwag mong madaliin ang relationship. At saka importante, Jimmy, kapag galing ka sa relasyon na hindi naging maganda ang ending, hugot po, na hindi magandang ending, bigyan mo ng oras ang sarili mo. Huwag ka agad-agad na makipagrelasyon ulit. Kasi ang pagrerelasyon ulit, kawawa yung magiging karelasyon mo. Dahil siya yung parang si G. Okay. Kawawa ang karelasyon mo dahil siya yung iyong parang rebound. Correct. Tapos hindi ka sigurado, mamahalin mo ba talaga to? O tapos eventually, na-develop ka na lang. I don't know. Pero, ang importante kasi, para sa akin, ako masasabi ko nangyari to sa akin, nagkaroon ako ng matagal na oras na mag-isa lang ako, na natutunan kong mahalin yung sarili ko, natutunan kong mahalin yung mga taong talagang nagke-care at nagmamahal sa akin, na nakalimutan mo nung mga panahon na in love ka, na mali naman pala. Okay. May hugot. Bago po tuluyan dito tayo mag-emote-emote at hindi pwede yan sa ating mga ka-happiness, magbabalik po ang Happiness Guru. Araw ng Sabado, pakinggan ang programang Mga Payo ni Happiness Guru Jimmy Villesa. Pagagaanin at pasasayahin ang iyong araw, lalo na kung ikay nalulumbay. Makipagkwentuhan at batiin ang iyong mga mahal sa buhay. Mga Payo ni Happiness Guru, dito lamang sa DZAR Sunshine Radio, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay nakaka-stress, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lamang. Narito ang ilang sintomas ng stress at kung paano ito malalabanan. Ang taong stress ay nahihirapang mag-focus sa trabaho, malilimutin, mabilis ang tibok ng puso, at mahina ang kumpiyansa sa sarili. At upang ito ay malabanan, makipag-usap sa inyong employer, kakilala o kaibigan kung naho-homesick o nalulungkot. Sumulat o kaya ay tumawag sa pamilyang naiwan. Pero bago ito gawin, magpaalam muna sa inyong employer. Gamitin din ang inyong day off para makapagpahinga ang isip at damdamin mula sa mga gawaing bahay. Makakatulong din ang paggawa ng mga bagay na makapagpapasaya sa iyo sa oras ng iyong pahinga, tulad ng pakikinig ng paboritong awitin, pagbabasa ng libro o pamamasyal sa mga lugar na kabisado na. At higit sa lahat, kumain ng wasto at matulog ng sapat. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZAR Sunshine Radio, your Earth-friendly radio. Anumang panahon, ang sakuna, kalamidad at aksidente ay posibleng dumating sa buhay ng tao nang hindi inaasahan. Ang baha, lindol, landslide, tsunami at buhawi ay mga kalamidad na nag-iiwan ng malaking pinsala sa buhay at ari-arian ng mga biktima. Upang maiwasan ang disgrasya sa panahon ng kalamidad, laging maging handa. Tiyaking may sapat na pagkain sa tahanan, malinis na tubig, damit, flashlight, power bank para sa cellphone at gasera sakaling mawala ng kuryente. Mahalaga rin ang pakikinig sa radyo at panonood ng telebisyon. Anumang impormasyon at babala ay maaaring maipaabot agad sa mga miyembro ng pamilya na wala pa sa tahanan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZAR Sunshine Radio, your Earth-friendly radio. Pakinggan tuwing araw ng Sabado sa ganap na 3:00 hanggang 4:00 ng hapon ang programang Asensado. Magbibigay ng inspirasyon at gabay sa mga taong nais umasenso. Magtatampok sa kwento at buhay ng mga taong nagtagumpay sa iba't ibang larangan tulad ng negosyo, politika, palakasan, kalusugan, entertainment at iba pa. Kasama sina Bing Habadan, Ariel Fernandez at Jimmy Villesa. Asensado, 3:00 hanggang 4:00 ng hapon tuwing araw ng Sabado dito lamang sa DZAR Sunshine Radio. Taxi! Taxi! Saan kayo, ma'am?
Hatid mo nga ako sa airport. Ma'am, saan po tayo dadaan? Bahala ka na, di ko kabisado dito. Para sa ligtas na pagsakay ng taxi, narito ang paalala para sa inyo. Tiyakin na lihiti mo ang sinakyang taxi. Ayon sa LTFRB, dapat nakasulat sa katawan ng taxi ang kanilang 24/7 hotline 1342. Ganon din ang kanilang text hotlines na 0917-550-1342 at 0998-550-1342. Pagsakay pa lamang, kunin ang mga basic information nito tulad ng plate number, contact number ng operator, tunay na ID ng driver. Maaring gawin ito sa pamamagitan ng pagkuha ng picture mula sa cellphone camera na dala ninyo. Bigyan din ng impormasyon ang sinumang kapamilya o kaibigan tungkol sa sinakyang taxi. Mainam din na maupo sa likod na hindi agad maaabot ng driver. I-check din ang pinto kung ito'y gumagana. Hanggat maaari, alamin ang direksyon ng pupuntahan upang hindi ka nila ilayo at iligaw. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZAR Sunshine Radio, your Earth-friendly radio. Balikan natin si Jimmy Villesa sa programang Mga Payo ni Happiness Guru dito lamang sa DZAR Sunshine Radio. Okay po, nagbabalik po ang mga payo ni Happiness Guru. Meron po nag-text sa akin dito, ang napakabait po na si Attorney Correg po. At saka mayroon siya dito mga information. Thank you po, Attorney. Basahin ko po lang yung iba mo yung tinext. Sabi po niya dito, ang kinds of yoga ay, yung katulad binanggit ni Meryl, meron daw Bikram, Hatha, Ashtanga, Tantric, Iyengar, Kundalini, and marami. So, marami talaga. Marami talagang, nakita ko rin to sa YouTube. So, sabi pa nito ni Attorney, ang tawag daw pagka male, yun ang tawag sa kanila is yogi. Yes. Pag female daw, yogini. Oh, thank you, Attorney, dito sa information. Sobrang malaking bagay po ito. Tapos, sabi niya kung gusto mo daw yoga, dun daw sa part ng Alabang kasi dun sila malapit. Saka pala po, hi sa inyong mga staff, meron pong spa, si Attorney Correg, ang pangalan niya is Anya Spa. Hi din sa mga staff po. So, dun daw sa Alabang, per session, merong alam daw niya is around 800 lang. Tapos actually dun sa isa kong na-check na dito sa may Mall of Asia, you have to pay around 2,000 ilang session na. Tapos dito sa The Port, di ba, Bem? I think that's also around 2,000, 2,500. May 5 session ka na pwede ka nang mag-yoga. Yes. Oo. Tapos ano pa ang sabi dito na Attorney? Ito sobrang napakaswerte ko at naging kaibigan ko ito si Attorney. So marami rin siyang sinabi pa dito, so hindi ko kayang mabasa. Basta hi po, Attorney, at thank you po sa walang humpay na pagsunod sa aking radio program. Napakaswerte ko po dahil ang followers ko pa ay lawyer, di ba? Napakaswerte ko. And batiin ko rin po yung mga iba natin nagpapabati, si Dexter Hilado, tapos si Monet Dinyo na nasa Canada po ngayon. Of course, ang aking friendship na si Miss Snooki Serna. Yes. Si Caressa Calma. Kilala mo si Caressa, di ba, Bem? Oo, kilala. Okay, si Tricia Roque. At ang aking inaanak, si Sophia. Hi, Sophia. Hi, Sophia. Kailan ka uli ba pupunta doon sa iyong lifetime na libreng massage sa Villesa Spa? Si kapatid na Marlor, ayan, nag-text sa akin. At saka si Owen King na nasa Dubai. And of course, batiin ko lang po ito mga birthday celebrant. Kaunti lang naman po ito. Si James Darigues, si Franz Almasan. Kung saan part ng mundo ngayon to. So, happy birthday, Franz. Si Judd Garcia, ang sobrang ading Judd. Opo. Of course, si Jojo Castro. Birthday din po nito ng isang araw. At si Jojo ay may baby na ngayon. Sobrang happiness ang binibigay sa kanya. At tapos si Dr. Manuel Lagerta. And si Isel Castillo at si Bong Di Pano. Ayan, kapag na po tayo. Nasa kabilang line ata po, mga doktor naman ang ating mga guests dito. Okay po, nasa kabilang line ata si Dr. Ben Santos. Ito po ay author, di ba? Author ng mga tourism books. Consultant, Professor. Napakaswerte, makakapanayam natin sa phone. Nasa kabilang linya na ata siya. At ano pa ba ito? Meron siyang bagong books ngayon about tourism at gumagawa rin siya ng isa pang book about personality development. Ay, gusto ko yan. Alam mo itong si Dr. Ben na to, habang inaantay natin. Nasa kabilang line na po ba? Nasaan na siya? Hindi ko pa siya naririnig.
Good afternoon. Ayan, good afternoon, Good afternoon, Dr. Doc. Buen. How are you po? Okay. Magsalita ka, Dr. Buen. Kaya pala kita hindi naririnig dahil tahimik lang nakikinig sa atin. Dr. Buen, bibigay ko muna sa iyong time para mag-greet sa ating mga listener. Alam ko po, isa damakmak yung iyong fan sa Facebook. So, please greet our listeners. Good afternoon. Good afternoon, Chi. Happiness Guru. Good afternoon. Ako may ready program ka na. Thank you. Parang ito, di ba, Dr. Ben, iniisip lang natin nung naandun tayo sa Amanpuri, sa Phuket, di ba? Na nakakahiga lang tayo dun sa may malapit sa pool, tapos nag-relax tayo, tapos nag-i-imagine lang tayo na ito ang gusto natin mangyari sa buhay, di ba? Oo nga, and I'm very happy na may sariling radio program ka na at marami ka matutulungan ng tao. Thank you, friendship. Oo. So, pero gusto ko i-emphasize, di ba, that was last year lang, nung pumunta tayo sa Amanpuri, na we were able to experience sa mabuhay na parang bilyonaryo tayo, friendship, di ba? Kakaiba yung ating experience. Pero ang gusto ko i-emphasize dito, during that time, napaka-powerful talaga ng mind na pinapractice sa yoga, na parang pag chinachant mo, yung mantra na gusto mo mangyari sa buhay mo, nangyayari. Tama ba ang friendship? Tama, kasi what you ask the universe will give it to you. Ayan, kasi si Dr. Santos po, kasi nag-yoga rin po ito, so kaya alam niya yan. So whatever you ask daw sa universe, bumabalik sa iyo. Kaya dapat ang inaas mo yung magaganda, huwag kang mag-isip ng mga negative. Ito ang tama yun. Tama yun. Di ba, friendship, ang hate na hate mo yung mga taong hindi nakakaganda sa paligid? Natama siya, di ba? So ayaw niya yan. Yes. Oo, kung ayaw mo maging negative, don't surround yourself with negative people. Iwas-iwas rin. Iwas-iwas, di ba? Pagka hindi mo gusto, walk out. Anong masama doon? Kilala ko yan si friendship sa pag-walk out eh. Di ba? Yan ang aking idol eh. Hindi kita like, okay, di ba? Ganun lang, di ba? You don't have to please yung mga ibang tao. Una muna, sarili mo muna, di ba? Oo, tsaka how can you help others kung ikaw mismo negative? Tama yun. Correct, di ba? Hindi mo maibibigay kung anong wala ka. Okay. Oo. Kumusta naman ang love life natin, friendship? Pinapatawa lang kita. You don't have to answer that. Friendship, alam ko you're doing another book, di ba? Parang meron kang book na ginagawa uli ngayon. Oo, I'm finishing my personality development book. At the same time, I'm doing several consultancies for DOT. Wow, sobrang busy ito eh, di ba? Kaya sabi niya, sobrang busy, kailangan niya mag-yoga para ma-relax siya. Mabalanse ang buhay, di ba? Busy sa love life, busy sa work, tapos... Napakaganda ng co-host mo. Syempre naman. Oo naman. So, hi, Doc! Boses pa lang. Ang aking idol. So, actually nga, habi ko nga yung mga taong nanonood sa live streaming, makikita nila kung gaano kanda. So, yung mga medyo gustong humirit pa, pwede po sa www.ddcr1026.com. Doc, balikan natin si Doc. Meron ka bang gustong itanong dito sa ating mga panauhin dito sa studio? Doc? Hello? Nandiyan ka pa rin ba? Hello? Okay, Doc? Oo, Jim, anong sasabi mo? Anong pwedeng paki-repeat? Okay. Medyo hindi ata maganda yung lines ni Doc. Kasi ang concern natin doon also medyo na himay-himay na namin yung problema ni Paring Tolitz kasi nagpatong-patong na yung kanyang problema. Kasi dahil doon sa isang unang problema niya na maling decision niya, na mali na naman pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang nagkapuno-puno na yung problems niya. So, dumating ka na ba sa ganitong situation at paano ka naka-cope up with this kind of situation, Dr. Buen? Sa lahat naman ng tao, may dumarating yung ganung sitwasyon. Pero it's all a matter of kung na-realize mo na hindi binibigay yung problema just because na para idiin ka, kundi para iangat ka to be a better person. Siguro ganun na yung lagi iniisip ko. Okay, so at 'di ba, despite of the problem sa Parang Tolitz, nakikinig ka ngayon, 'di ba? Okay lang yan na may problema tayo kahit pasabihin natin kinagsak lubanan ng langit may paraan pa yan. Habang mayroon tayong buhay, huwag tayo mawawala ng pag-asa. So you have to analyze, sabi nga ni Sir Buen, be positive. So tanggapin yan kung ano yung problema, huwag matakot.
Tapos tumulong siguro kung may mga ka-friends ka na katulad namin na nagtutulungan sa mga aming mga challenges. So mas maganda yan kung may kaibigan ka, di ba, friendship? Oo. Saka maganda nga yun eh. At the same time, kung may problema ka, ibig sabihin tao ka. Wala naman tao na walang problema eh. Naku, biglang may naalala ako sa Facebook na posting na nilike natin kahapon ba yun o kagabi? May nag-post dito kasi 'di ba, sabi niya, paano 'yun? Bem, ano yung pinost mo kahapon? Sabi ko, I may not be perfect. Pinalakpakan mo pa yun do. I may not be perfect, but at least I'm not you. Ano may na-heart daw do, sabi niya, may ouch. Pero well, tama rin, okay 'yun, 'di ba? Sabi nga, you don't have to please anyone. Una muna sarili mo. So, kung tarayan at tarayan lang din, ay nako, ito pong si Friendship, Dr. Buen ko, ay kilala ko yan sa ganyan. So, dyan marami akong natutunan dito na para how to handle yung mga bagay na ganito. Ako din, marami ako natutunan kay Idol. Ano to Idol tong si Dr. Kita mo, Doctor, author, professor, consultant, at saka iba yung nagiging iba yung nagiging response natin sa mga problema simula nung nakilala natin si Dr. Buen Santo. Okay. Ibang-iba. Parang hindi naman yata. Doc, baka sige bago ka namin bitawan sa Himpapawid, bumulusok ka pa baba, hindi na. Bago ka namin bitawan, Doc Buen, baka last message for this episode, kasi alam ko makakasama kita dito next week mismo sa studio, yung pag-uusapan natin yung opportunity sa hospitality industry. So, bago kita bitawan ngayon, ano ang iyong mensahe sa ating mga tagapakinig, Sir Buen? Yung yung advertisement mo sa Facebook, di ba, peace of mind? Yes. Diba, sabi ko lang is peace of mind is a state of mind. Yes. Kung hindi mo pagpipumilit at pagsisikap na ma-attain ng katahimikan, hindi mo talaga ma-attain yan. At unang-una doon, ang realization. Ano bang may mali sa akin? At therefore, how can I correct it? Okay. So, thank you, Sir Ben, sa iyong mensahe. 100% agree kami dyan. So, see you next week dito sa studio. Yeah, see you. Happiness Kura. Tontuwa ako at may radio program ka na. Okay, salamat. Tutulungan na tao. Okay, salamat, Dr. Ben. Okay, balik po tayo sa ating nagagandahang guest dito po. So, kita mo ito, may nag-text naman sa akin, ang buhay talaga is very complex naman. Kaya as much possible, you want to simplify, di ba, ang buhay natin. Dapat you make it simple and uncomplicated. Kita mo ngayon, may nag-text sa akin dito, hindi ko iniisip. Sabi niya, Sir Jimmy, naniningil na po ang laundry, kailangan na pong bayaran. Segway, di ba? Yung mga ganun. Yung problema, hindi na mawala yan. Sige, dapat magsikap kayo dyan, kumita kayo ng marami dyan, asikasuhin ang guest para may pambayad tayo sa laundry. Or kung wala tayong pambayad sa laundry, ako ang maglalaba mamaya. Ganun lang ang buhay, di ba? When you receive an apple, ay di gawin mong juice, di ba? Yes. Pag umulan, maligo ka sa ulan. Pag mainit, ay di pumunta ka sa ilalim ng puno at magpahangin. So, iba ang sitwasyon. We have different situation. Dapat alam natin paano magko-cope up dyan. Yun ang pinaka-importante. And turn all negative things into positive. Ayan. So, lahat ng negative situation, we can turn it to positive. Depende sa state of mind na binanggit ni Dr. Buen. Okay. 'Di ba, since we used to be in same company, 'di ba? So ang ating, lalo na ako, ang nature of work ko doon is to handle guest complaints. Correct. So ang challenge natin is paano natin paaamuin ang mga parang naggagalit at gusto nang sumabog at batuhin ka ng kanilang credit card, wallet at bag, 'di ba? So din yung ating challenges doon, 'di ba? Pero dahil sa practice, dahil natin ginagawa at dahil sa state of mind mo na this is my work, na I have nating personal, so nagagawa natin maayos. Di ba? Tama yan. Tama yan. So, ano pa ang pwede nating, si Meryl, medyo tahimik. Meryl, ano pa ang ating, alam ko, di ba, you have business, yung car detailing shop. So, ano ba ang may mga challenges tayo? Paano natin I think wala, parang relax ka lang eh. Ito yung gusto kong idol ko ata na sobrang relax. Hindi naman. It's state of mind. Ayan. Pag kinakabahan relax lang. Okay, word of the day, state of mind. Diba? So, totoo yan. Yung actually, yung sabi nga, tension, normal yan. Kasi katulad ng pilot episode ko, totoo lang ang kinabahan talaga ako kasi first time kong episode yun. Normal na kinakabahan. You just have to turn the tension into positive energy. Yes, into something else. Diba? Correct. Kasi mas mahirap yung sobrang relax ka. Pag sobrang relax ka, 'di ba, mga ka-friendship, mga ka-happiness, 'di ba? Ang tendency, hindi ka na mag-e-effort. Correct. Pero kung medyo meron kang counting tension, so medyo mag-prepare ka, ayusin mo para sa susunod na episode, paganda yung episode natin, 'di ba? Progressive. Yan.
pataas, sabi nga sa yoga, you have to level up every time. Yung state of mind mo, dapat nagle-level up. Tama ba yon? Tama yun. Okay. Ano pang may share natin about yoga? Lalo itong sobrang relax natin na kasama. Relax na kasama, ikaw yun, Mary. Di ba? Nasabi ko rin, sige, habang nag-relax pa rin kasama natin. So, yung sunod natin na actually na hormones, nasabi ko kanina si endorphin, sumunod yan is serotonin. Yung serotonin is actually, natitrigger yan if you go out, pag naarawan ka, so you go out sa beach, mag-relax ka dyan, so importante yun. Instead na magmukmuk ka sa bahay, so you go out para ma-relax tayo. And then next to that is actually the dopamine. Itong dopamine, gustong-gusto ko to eh. Ito yung hub nila na parang meron kang sense of pleasure na when you make a certain goal, wag yung buo kaagad ang i-achieve mo. Diba? Parang sa revenue. Kung ang target mo is at 100 million, doon ka muna sa first day. Ang kailangan ko lang muna is 1 million. So, yung, meron ka. Pag na-reach mo yung 1 million, meron kang pleasure na na-receive, then you're happy. Diba? And then lastly, baka maubusan na naman ako, hindi ko na naman madiscuss to eh. Yung oxytocin. Ito ang mas gusto ko sa lahat. Alam mo ba kung ano ang tawag dito? Ano to? Ito daw yung love hormone. Kailangan natin ng love. Ngayon ko lang yan natuklasan. Ngayon mo lang natuklasan. So, yung oxytocin, ito yung hormones na titrigger yan. Alam mo kung paano? Pagka lagi kang, sa sense of touch, pag lagi kang may hinahawakan. So, kaya importante yung hugging, yung cuddling. Importante yun. Pagka yung isang kasama mo is nalulungkot, depressed, diba? Medyo namumroblema, i-hug mo. Kailangan ni Tolits yan Si Tolits, diba? Kailangan natin i-hug si Tolits. Medyo i-hug natin. So, yung kanyang oxytocin hormone na re-release, na re-relax siya. At alam mo pa ang isang the best. Magpa-massage ka. Biro mo, if you get 1 hour, 2 hour massage, merong nagtatouch sa'yo for di ba? So yung hormones mo, panay ang release niyan, magiging happy ka, ma-relax ka. Kaya pala nung namumblema pa ako, Jimmy, kakapunta ko sa Belleza Spa mo. Yes. Na-relax ka. So ngayon, pag na-relax ka na, magagawa na ni Tolits kung ano yung magandang decision. Sabi niya, hindi ko kawalan yung shota na yan. Mas marami pang mas okay sa akin. Actually, diba? lalo mo ma-realize kapag napamahal ka na sa sarili mo, lalo mo ma-realize, tapos magtatawanan mo na lang, bakit ba ako na-in love dun? Diba? Parang lagari, yung mga ganun. Hinabi talaga yung term, diba? Parang ano lang natin yun, diba? On air ba naman yan? Hindi ko nga sinasabi yan eh. Hindi. Okay. Pero sabi niya, ito pa, dito sa oxytocin, ang pinaka-the best daw, alam mo? Maglabing-labing kayo ng partner mo. Ay, sobra. Oo nga daw. Imagine mo, after, di ba, ng lovemaking, anong pakiramdam mo? Relax ka, di ba? Nakakatulog ka. Tapos, importante pala siya kasi merong mga moments na may mga tao kasing sa kanila hindi importante yan. Akala lang nila it's superficial. Pero kapag once na na-discover nila yung hormone na yan. Yung hormones na, pero importante pala siya talaga sa isang relationship. So, kaya importante na okay kayo, nagkakaintindihan kayo na parang this one is mararamdaman na lang nyo na parang kailangan ko ng labing-labing. Diba? So, kailangan niya. So, simple touch, tapos kissing. Ultimo sa nanay at saka Pero dapat sincere. Oo naman. Yung wala lang. Tama yun eh. Dapat sincere. Pagka at saka hindi genuine. sincere, iba yung mararamdaman mo eh. Parang after kasi ng labing-labing mo, actually hindi love yun eh. Kaya tinawag siya ng love making, di ba? Kasi pag hindi siya sincere, ay, ang tawag doon sex. Tama. Diba? It's lust. Hindi dapat sex. Dapat love. And love. At saka hindi yung sa relasyon ng nanay at anak, yung simpleng pag-hug sa'yo ng nanay mo in a daily basis, it's something na siguro pwede ko ding i-relate dyan sa hormone na yan. Kasi ako yung mama ko, despite of super sungit nito. Hi, Mama Annabelle. Hi, Ma. Feeling ko nakikinig siya habang naglalaba. So, ayan. So, parang yung everyday na ginawa ng Diyos, despite of lagi akong napagsasabihan, lagi niya akong hinahag. Minsan pagtulog na ako kasi katabi ko pa rin yung nanay ko sa pagtulog despite of 35 years old na ako. 35 ka lang? Mukha ka lang 21! Sa height ba? Hindi, sa ganda mong yan, di ba? Ayun. So, yung pagyayakap sa'yo, yung simpleng ganon. Kasi baka sabihin ng mga listeners natin na
tungkol lang to sa lovemaking. Pati sa mga simple, mga kapatid ninyo, mga kaibigan nyo, simpleng pagbeso-beso at hug, yan, nakakatulong din yan. Totoo yan. Kuminsan yung iba, kasi yung ibang, let's say, mother na medyo stricto, kuminsan hindi nila ma-express na parang, I love you, anak, di ba? Kasi iba yung kanyang, iba yung personality. Pero hindi mo alam kuminsan natutulog ka nga, naramdaman mo, hinahag ka. So, totoo yan. Mahal ka ng magulang, di ba? So, mararamdaman mo yun. Kaya, importante yung ma-release yung hormones na to, na pag nahag ka, yung natapik ka, even sa work, di ba? Parang may na-accomplish yung stop. Medyo tap mo, di ba? So, malaking bagay yun na parang good job. Actually, si Jimmy magaling sa ganyan. Ang galing niyang i-motivate yung mga staff niya. Kasi despite of guest complaints, kasi in a daily basis, do sa previous work na... Saka nakatingin? Parang nakatingin ka sa langit. Hindi, kay ano... Okay, go on. Sorry. Oo. So, ayan. So, parang na-motivate niya yung mga tao despite of mga guest complaint. Iba na yung iba yung pagka-react nila sa stimulus na yon na naging positive na. Tapos kapag na-resolve nila or na-pacify or na-rectify, diba, tuwang-tuwa sila, feel na feel nila. Diba, meron siyang sense of accomplishment, achievement, diba? So, once, diba, before, pagka aminin nyo, yung mga nakikinig dyan, baka nakikinig dyan, kung minsan by guest complaints, anong gagawin nyo? Tatakbo sa likod, magtatago. Huwag ganon. Dapat, this is part of your job, i-enjoy mo, at pagka na-resolve mo yung isang issue, ang sarap ng, very rewarding sa atin. Totoo yan. Tumatatak sa utak mo. Tumatatak sa utak yun. So, dapat, yun, sa mga staff namin, nare-relate namin yun, once na ma-accomplish mo to, sige, I'm giving you empowerment. Solve that. Huwag mo kailangan. Tapos, pagka mayroong medyo mali, ito, gusto ko lang banggitin to yung aking boss na sobrang bait, si Sir Choi. Mr. Choi. Naging boss mo rin yan, di ba? Sabi niya, kasi bagong lipat lang kami ng office namin sa may MOA, sa 5Ecom. Sa Ecom, Alam mo, may kinabit siya dun sa may office niya, nakalagay doon. Mahilig pala siya sa mga quotes din. Sabi niya, I can accept failure, but I can never accept not trying. Ay, ang ganda naman. Diba? So, ayan, from Mr. Choi yan. Oo, napakabait na tao nun. Despite of ang daming problema ng kumpanya, naka-smile pa rin, naka-smile. No? For the last 2 weeks, I was so stressful. Hindi nga nakapag-prepare last week kasi nga ang daming problema. 12 gabi na, naandun pa kami sa office, naglilipat kami. At saka online kayo, so meaning live. Yes. So, hindi pwedeng magkaroon ng delay. Oo. So, mga ka-happiness, yun po, maganda namin i-share yung Mr. Choi, thank you po sa kahit may mga medyo palpak ng konti. Sabi nga niya, it's okay to fail. Basta as long as you try and try and try, di ba? Kasi you will never learn until magkaroon ka ng mga failures. At saka that's the best teacher. Correct. Meryl, anong ating dyan tinatahimik? So, ano ba ang masasabi niya? Siya naman yung closing natin. Wala, ako nagpa-ponder lang. Yun ang gusto ko kay, parang naalala ko tuloy si Amy sa kanya. Sa ating best friend. Super relaxed. Diba? Nagkakagulo na kami, diba? Pero siya, okay lang, relax lang. Kaya Tolits, lagi ka lang mag-relax. Huwag ka masyadong hard sa sarili mo. Or, ano yun? Ano masasabi mo kay Tolits? May sinasabi ka kay Tolits. Ikaw kasi. Sige. May mga di kagandahang bagay, huwag kang superficial. Diba? Masakit man pakinggan yun, totoo yun. And kung wala tayong budget, diba? Kaysa gumawa tayo ng mga bagay na ikalulubog pa natin, subukan mong huminga muna. Magbilang ka muna ng 1 to 10 bago ka gumawa ng mga bagay o desisyon. And then, huwag ka maghuhukay ng sarili mong, diba? Kahuhulugan pa. Dahil, medyo hindi naman din maganda yun. Kumbaga, move on na. Huwag ka na bumalik sa beauty queen na yan. Laging, diba? Laging joke yan. Move on. Pero very important. Ang hirap, pero dapat kailangan nating gawin. Kasi kung hindi tayo mag-move on, sabi nga, while you're in hell, continue walking. Paano ka makakaalis dyan? At regalo mo sa sarili mo yun. Correct. Tapos after all, ma-realize mo, wow, ang swerte ko, binigyan pa ako ng isa pang chance. Okay, so pagka nabibigyan tayo ng panibagong opportunities, huwag na natin sayangin. Baka manaway nagbibigay sa'yo ng chance. Baka sabihin sa'yo, let's say, sa love life mo, o sige, bigyan kita ng panibagong opportunity, ng chance pa. Pero huwag mo nang gawin. At laging mag-improve ka. Kung magtapilo ka uling konti, mag-sincere na ayusin mo. O kaya,
sa work, 'di ba? Katulad diyan, na-suspend siya. O pwede ka pa naman bumawi, 'di ba? Pakita mo na next time magdodoble ka. Kumbaga, bawi ka, compensate ka sa mga naging problema. Tama yan. Di ba? So, dun sa mga, sa buhay na binibigay sa atin na nabigyan ka ng magandang buhay, you have to be, appreciative. Dapat, you have to be grateful, di ba? Oo, always be grateful dahil number 1 yan. At number 1 din na wag be grateful sa ating Panginoon. And, yes. Diba? Humility. Kinalabit ka pa niya na end. May kalabit pa yon. So, Tolits, be a stand-up guy. Be responsible. Kausapin mo yung supervisor mo. Say sorry, apologize. Tama. And then, wag mong abusuhin yung chance na maibibigay sa'yo. Wow, ang ganda nun, di ba? From a very beautiful, most beautiful to. Sa paningin beautiful? Akala ko si Christine Hermosa katabi ko. Kaya mag-log na kayo. Panoodin ninyo dahil akala ko si Christine. Like tayo sa Facebook, di ba? Kita naman yun. Hindi po tayo pwedeng magsinungaling yan. Magaganda yung kasama ko dito. So, sobrang swerte ko po. So, ang bilis ng oras. Sobra, grabe, di ba? Habi nga nito, sabi ng mga guests ko, sabihin natin, sabi ko, relax lang tayo, para mga nagkikwentuhan lang. Sobrang nakaka-enjoy itong show mo. So, na-enjoy naman kayo. Lagi na ako magigising ng super aga ng Sabado. Pwede naman tayo hanggang 4. May susunod na show. Pero pwede ulit kayong bumalik dito sa program natin. Nakaka-enjoy naman talaga. Diba? So, siguro po, bago tayo, kayo naman ang bibigyan ko ng pagkakataon sa inyong final message sa ating mga listeners, especially kay Tolits. Okay. Tolits, kung ako sa'yo, just move on, be grateful, and always remember na mayroong pag-asa sa bawat sitwasyon. And just be positive, surround yourself with positive people, and you'll go a long way. Okay. Meryl. Tolits. Parang kinakalabit lang si Tolits. Tulad naman ang sinabi sa'yo kanina, yun lang, responsibilidad lang, and then humility, magpakumbaba ka, aminin mo kung kanino man aminin mo sa kung ano yung kasalanan mo, and then wala namang hindi nadadaan sa matino at saka maayos na pag-uusap. Yan lang. Okay. And sana wag mo nang dagdagan pa. Sobra na, maapaw na yan, wag nang dagdagan. Okay, so ito na po ang aking pang pinale. Okay, wala na tayong oras. Ang mga tao po ay sobrang busy sa pag-accumulate ng wealth, yung mga material na bagay, yung mga objects, hindi po yan ang importante. Huwag kayong maging busy sa magkameron ng matataas na position, ang inyong power, hindi po yan mahalaga. Of course, yes, important po yan, pero ang pinaka-importante po, katulad ng tinuturo sa yoga, ang importante po ay peace of mind. Importante po ay wisdom. Importante po ay happiness. Again, the ultimate purpose of our existence po dito ay maging masaya. Kung hindi tayo magiging masaya, walang kwente ang buhay. Kaya ipagpatuloy po natin ang pag-spread ng happiness, mga ka-happiness. Thank you. Thank you. Sumayin nyo ang isa na namang edisyon ng programang Mga Payo ni Happiness Guru kasama si